Mitch, naayos mo na ba ang mga gamit ko? Maya-maya lang alis na tayo. Sabi nga ng amo ni Mitch habang nag-ayos nga siya ng gamit. Opo ma'am, tapos na po ako sa mga gamit niyo po, kaya mga gamit ko naman po ang inaayos ko. Anya bago nga niya sinarado ang bag at tumayo. Finally, tapos na akong mag-ayos ng gamit. Ngayon kailangan ko na lang itong dalhin sa kotse. Teka, ang bigat pala nito. Magpapatulong lang siguro ako kay Kuya Mark. Sabi ni Mitch sa sarili niya bago nga siya lumabas at tinawag nga niya ang hardinerong si Mark. Kuya Mark, pwede po magpatulong? Medyo mabigat po eh. Pakiusap nga ni Mitch at kaagad naman siyang tinulungan. This is the first time na dadalhin kita sa hacienda namin, di ba iha? Tanong nga ng amo ni Mitch ng babae na si Doña Celia. Opo ma'am. Last December niyo lang po ako naging maid at tuwing summer po kayo mauwi sa hacienda. Saad naman ni Mitch. Medyo kinakabahan nga siya at masaya. Ngayong taon ay si Mitch lang ang kasama nga nilang magbabakasyon sa hacienda. Sa tingin mo Han, okay lang kaya kay Calvin na magdala tayo ng bagong maid doon? Alam mo naman ang anak natin na yun. May pagkamasungit. Tanong nga ni Celia sa asawa nga niyang si William. Calvin? Sino po siya? Anak kaya yun ni ma'am? Tanong nga ni Mitch sa sarili bago nga sumandal sa sandalan ng kotse. Huwag kang mag-alalahan. Sigurado naman ako magpapakabait si Calvin. Saad naman ni Don William sa asawa niya. Hindi na napansin nga ni Mitch ang nangyari dahil hindi naasahang nakatulog nga siya buong biyahe. Hindi kasi siya nakatulog dahil nga sa sobrang excited nga niya. Nung malaman nga niyang isasama nga siya ng amo niya sa hacienda. Bukod doon ay ito rin kasi ang unang beses na makakapunta nga siya doon. Nagising nga si Mitch na maramdaman nga niyang tinatapik na nga ni Doña Celia ang balikat niya. Kaagad namang nagayos nga ng sarili si Mitch bago nga siya bumaba sa kotse. Akwang kukuhanin na nga sana niya ang mga gamit nila nang pigilan nga siya ni Doña Celia. Hayaan mo na yung mga yan. Yung ibang katulong nila magdadala niyan. Saka nga pala magsisimulang magtrabaho dito, kaya you're free to do whatever you want simula ngayon hanggang mamayang gabi. Sabi ni Doña Celia at nagpasalamat naman si Mitch. Halos 15 minuto na nga siyang naglilipot sa hacienda at namangha naman siya dahil ang ganda nga nito. Bukod doon ay sobrang lawak nga, kaya naman mas lalo nga siyang naingganyong maggala ng maggala. Habang naglalakad nga si Mitch, nakarinig nga siya ng yabag ng paa ng kabayo. Nang mapatingin naman siya sa gawi kung saan nagbumula nga ang ingay na yun, hindi inaasahang nagtama ang mga mata nila ng lalaking nakasakay nga sa kabayo. Parang tumigil nga ang mundo ni Mitch nang makita nga niya kung gaano kagwapong lalaking yun. Halos maglaway na nga lamang siya habang nakatingin doon sa lalaking papalapit nga sa kanya. Malaki ang bisig, maganda ang katawan na tangos ang ilong, kulay pulang labi at kulay hazel brown na mata. Lord, siya na ba ang para sa akin? Dahil kung oo, hindi na ako tatanggi. Sad pa nga ni Mitch sa sarili nga niya habang pinagpapantasyahan nga niya ang lalaking yun. Walang kaalam-alam si Mitch na ang lalaking yun na pala ang bunsong anak nga nila ni Celia at William na si Calvin. Hi, Pak! Ang yummy naman ni Kuya. Wala sa wisyong sad pa nga ni Mitch sa sarili niya habang nakatingin pa rin sa lalaki. Hindi na napansin nga ni Mitch ang nangyari at napansin na niya lamang na nasa harapan na pala siya. Nakasakay ng kabayo. Bumaba nga si Calvin sa kabayo, tinaasan nga niya ng kilay si Mitch. Who the hell are you? Anong ginagawa mo dito? Taas kilay na tanong nga ni Calvin kay Mitch na hanggang ngayon ay wala pa rin sa wisyo. Ang yummy mo naman. Yamate kudasai. Saad nga ni Mitch nang mabalik nga siya sa wisyo. Kagi, ano ba kasing pinagsasasabi ko? Grabe talaga itong bibig ko, pahamak eh. Pero in fairness, ang yummy talaga ni Kuy. Hindi na nga natapos pa ni Mitch ang iniisip niya nang muling magsalita si Calvin. Yamate what? Tanong nga nito bago nga niya tinitigan mula ulo hanggang paa si Mitch. Hello miss? Why are you looking at me like that? Don't tell me you're fantasizing something about me. Taas kilay pa nga na tanong nga ni Calvin bago nga niya nginisian si Mitch. Namula naman ng sobra-sobra si Mitch dahil nga sa hiya.
Hindi ko ang tinitignan ko, no? Masyado ka namang assuming. Hindi ako sa'yo nagagwapuhan, kundi dun sa kabayo mo. Saad nga ni Mitch bago nga niya inirapan si Calvin. Well, you're right about that. Gwapo talaga ang alaga kong si Miro dahil mano siya sa akin. Mahangin saad pa nga ni Calvin dahilan para mapangiwi si Mitch. Apakahangin naman ng lalaking to. Bahala na nga, babalik na nga ako sa loob ng mansyon dito sa hacienda. Saad nga ni Mitch sa sarili niya at akmang tatalikod na nga na sana siya nang muling magsalita si Calvin. Gusto mo bang itry na sumakay kay Nero? Mabait naman siya at hindi malikot. Saad pa nga ni Calvin. Hindi na nga nag-isip pa si Mitch at kaagad na nga lamang siyang pumayag at sumakay na nga sila sa kabayong si Nero. Parehas nga silang nakaupo ni Mitch kay Nero. Nasa likuran nga ni Mitch si Calvin at hawak-hawak nga nito ang tali. Kung saan-saan nga sila pumupunta at naglibot. Habang nag-uusap nga sila ay para bang matagal na nga silang magkakilala. Patuloy sila sa paglilibot hanggang sa nakarating na nga sila sa may kakahuyan at napagpasyahan nga nilang magpahinga muna sandali. Exciting pa lang sumakay sa kabayo, no? Ngayon ko lang naranasan sumakay ng ganito. Saad niya ni Mitch. Bago nga siya naupo sa may isang kahoy. You're right about that. Riding a horse is one of my hobbies. Nakangiting niya habang pinagmamastang niya si Mitch. Naupo nga siya sa tabi ng dalaga at nagkwentuhan nga sila tungkol sa mga kabayo. Ikinuwento nga ni Calvin kung gaano kadami ang mga kabayo nga niya. Habang nagkukwentuhan nga sila, bigla na nga lamang silang nakaramdam ng malamig na simoy ng hangin. Sa isang iglap ay bigla na nga lamang bumuhos ang ulan, kaya naman sumilo nga sila sa may puno. Ngunit hindi sapat ang puno na yun para hindi sila mabasa. Mas lalong lumalakas nga ang pagbagsak ng ulan at ang hangin, hanggang sa hindi naasa ang kumidlat, dahilan para mapayakap nga si Mitch kay Calvin. Nabigla naman sila nang tumakbo nga ang kabayo na si Miro at naiwan nga silang dalawa doon. Miro, come back here! Sigaw pa nga ni Calvin sa alaga niya pero patuloy pa nga rin ito sa pagtakbo dahilan para mapabuntong hininga nga lamang si Calvin. Ang lakas ng kidlat at iniwan kami ng kabayo. Paano na lang kami makakauwi nito? Hindi ko pa naman matandaan kung saan kami dumaan kanina. Saad nga ni Mitch sa sarili niya habang nangangatag nga sa lamig. He must have panicked because of the thunder. Sigurado ako makakabalik siya sa hacienda nang mag-isa ngayon. Pero tayong dalawa malamang hindi. Saad nga ni Calvin dahilan para hindi makapaniwalang mapatingin sa kanya si Mitch. Ha? Bakit hindi? Malayo bang lugar na to sa hacienda? Tanong nga ni Mitch at tanong na nga lamang na isagot nga sa kanya ni Calvin. Habang iniikot nga ni Calvin ang paningin niya ay nahagip ng mata niya ang isang kubo na hindi kalayuan sa lugar kung saan nga sila. Ayun, may kubo! Tara dun! Doon tayo magpahinga. Saad nga nang babae at kaagad namang sumunod si Calvin hanggang sa nakarating na nga sila sa may kubo. Basang-basa nga ang buong katawan nilang dalawa nang makarating doon. Ang lamig! Nilalamig nga na Saad nga ni Mitch bago siya pumisto nga sa may gilid. Kailangan lang nating maghintay hanggang sa tumilang ulan. Tapos pwede na tayong bumalik sa hacienda mamaya. Saad naman ni Calvin bago nga niya hinagod ang sarili niya ng buhok. Bigla namang namula si Mitch dahil nga sa kagwapuhan ni Calvin. Halos 2 oras na ang nakalipas. Hindi pa nga rin natatapos ang ulan. Imbes na tumila mas lalo pa nga itong lumakas, pati na nga rin ang hangin, dahilan para mas lalong lamigin si Mitch. Napayakap na nga lamang siya sa sarili niya dahil nga sa sobrang lamig. Sa kabilang banda naman, pinipigilan nga ni Calvin ang sarili niya para kasi nga siyang inaakit ng isang diwata at pinipigilan nga niya ang sarili niyang pumigay. Hindi niya rin mapigilan ang mga mata niya na mapatingin nga sa magandang katawan ni Mitch. Napakaganda. Puti ang suot nga na dress ni Mitch kaya naman kitang-kita nga nito kung gaano kalaking hinaharap dahil para may magising nga sa parte ng katawan niya. Pilit nga niyang sinasabihan ng sarili na wala lang ito pero hindi nga niya talaga mapigilan ang sarili niya. Kagad nga siyang tumayo at naghubad nga ng basang damit bago lumapit kay Mitch. Bakit siya naghuhubad? Hindi kaya may balak siyang gawin sa akin? Pero bakit sa lugar na to? Baka mamaya may makakita sa amin. Kinakabahang Saad pa nga ni Mitch sa sarili niya. Kagad naman siyang nalapitan ni Calvin
at niyakap. Hubarin mo ang dress mo at itira mo ang panloob mo. Sobrang lamig na ngayon at ito na lang naisip kong paraan para hindi tayo lamigin. Body heat. Pagpapaliwanag ni Calvin. Nagdadalawang isip na lamang si Mitch nung una kung susundin ba niya ang utos ni Calvin dahil parang ang awkward naman kung maghuhubad nga siya sa harapan nito. Pero nang dahil nga sa mas lalong lumakas ang hangin at ulan ay naghubad na nga lamang siya ng damit at niyakap nga nila ni Calvin ang isa't isa. Doon nagsimulang mag-init ang katawan nilang dalawa. Halos 10 minuto nga silang magkayakap ni Calvin bago lumitaw nga sa yakapan nilang dalawa si Calvin at mariin nga niyang tinitigan si Mitch. Nagtitigan nga sila ng ilang segundo bago naramdaman nga ni Mitch ang mabilis sa pagtibok ng puso niya. Hindi na nga lamang niya namalayan ang nangyari at naglapit nga ang mukha nila. Parehas at hinalikan nga ni Calvin si Mitch. Dahan-dahan ang paghalik nga ni Calvin kay Mitch hanggang sa naging mabilis na nga ito na para bang uhaw na uhaw nga siya sa halik ng dalaga. Doon na nga nagsimulang mainit na pagsasalong ginawa nga ni Calvin at Mitch. Habang nga sila nagsimulang gawin ang mainit nga nilang pagsasalo hanggang sa maggabi na. Napagod nga silang dalawa parehas sa ginawa nila kaya napagpasya na nga lamang nilang magpahinga na lang muna sa kubong yon. Habang natutulog nga si Mitch, pinagmamastan nga ni Calvin ang mukha ng dalaga. Beautiful. Sambit pa nga niya bago hinaplos ang pisngi ng dalaga. I never thought na sa isang kubo sa may kakahuyan palang mawawala ang virginity ko at sa babaeng to. Ang nipis kasi ng damit niya. Hindi ko inaasang makagawa na naman ako ng kasalanan. Sana wag siya magalit sa akin pagising niya. Sabi ko ni Calvin kay Mitch bago nga niya hinalikan ng noon ng dalaga. Ang bilis ng pangyayari. Hindi ko man lang naitanong sa iyo kung ano ang pangalan mo. Sabi ni Calvin bago bahagyang tumawa. Mahigpit nga niyang niyakap ang dalaga at ipinikit nga niya ang mata niya. Nagising nga si Mitch nang maramdaman nga niyang sinag ng araw na tumatama sa mukha niya. Akmang tatayo na nga sana siya nang bigla niya nang maramdaman ang pagsakit ng buong katawan niya, lalo na sa may parteng gitna ng hita niya. Nang napatingin naman, sa kalapit niya ay nagulat nga siya. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Natutulog sa tabi niya ang walang suot na damit niya na si Calvin. Anong kagagahin ba't ang nagawa ko? Sa sobrang lamig kahapon, hindi ko na napigilan ang sarili ko at may hindi inaasang nangyari sa akin. Paano na to? Sigurado akong magagalit sa akin sila Ma'am Celia at Sir William. Sad pa nga ni Mitch, habang pinipilit pa rin niya ang sarili nga niyang makatayo. Kagad nga niyang hinanap ang damit niya. Nakita nga ni Mitch ang suot nga niyang dress, bra at cycling shorts, pero hindi niya makita kung nasan ang panty niya. Balak pa nga sana niyang hanapin ito. Nang biglang gumalaw nga si Calvin. Wala nang nagawa pa si Mitch kundi ang isuot nga ang cycling niya at iniwan na nga lamang ng hindi mahanap na panloob. Kagad na lumabas nga ng kubo si Mitch at iniwan niya doon si Calvin. Naglakad nga siya nang naglakad hanggang sa makarating nga siya sa asyenda. Kagad siyang pumasok sa loob ng mansyon at maabutan nga niyang naglilinis nga ang ibang maids. Tinanong nga ni Mitch ang isa sa mga katulong doon kung nasa ng mga gamit niya. Sabi naman ng mga to na dinala nila ito sa guest room kung saan mananatili nga si Mitch. Nang makarating nga siya doon kaagad nga niyang kinuha ang gamit niya. Imbes na maligo at magpalit ng damit, kaagad nga niya itong hinila nga palabas ang guest room. Ano ba itong nagawa ko? Malito eh. Magagalit sa akin sila Ma'am at Sir. Wala na ako ibang choice kundi umalis na nga lamang kaagad dito dahil baka malaman nila kung anong nangyari sa amin ng anak nila. Bukod doon, mayaman siya habang ako naman isang katulong lang. At kilala ko sila Ma'am. Kailangan ko na talaga umalis dito. Sad nga ni Mitch sa sarili niya bago nga siya dahan-dahang lumabas sa pinto ng mansyon. Malayo pa nga ang nilakad niya bago nga siya tuluyang nakalabas sa may asyenda at tumalis na nga. Sa kabilang banda, kagigising lamang ni Calvin. Akmang yayakapin na nga sana niya ang kanyang katabi nang makapahinga niyang wala na nga si Mitch doon. Silly girl. Bumalik na siguro siya sa asyenda. Saga ni Calvin bago siya tumayo at nagbihis. Habang nagbibihis nga siya,
Nagulat nga siya nung makita nga niya ang panty ni Mitch. Wait, kung nandito ang panty niya, ibig sabihin umalis siyang walang panty. Natatawang sad pa nga ni Calvin sa sarili bago niya sinuot sa bulsa ang panty niya ng dalaga. Ibabalik ko na lang to sa kanya mamaya pagkabalik ko sa hasyenda. Sad nga ni Calvin bago siya lumabas sa kubo. Kagad nga siyang bumalik sa mansyon nila. Nang makapasok na siya doon, ay naabutan nga niyang nandoon ang mga magulang niya. Good morning, Mom, Dad. Nakita niyo po ba kung nasan yung babaeng naka-white dress kahapon? Tanong pa nga ni Calvin sa mga magulang niya bago umupo sa sofa. Hindi. Hindi rin siya umuwi dito kagabi katulad mo. Magkasama ba kayo kagabi? Tapos kilay pa nga natanong nga ni Celia sa anak. Gusto ni Calvin ang umiti dahil bigla nga nang naalala ang nangyari sa kanila, pero napigilan nga yun ni Calvin. Yes, so what? Malakas na ulan kahapon kaya sa may kubo kami natulog. Pagising ko, wala na siya. Sabi ni Calvin bago ito napaisip. Nasaan kaya yung babaeng yun? Teka, saan ba yung kwarto niya? Tanong nga ni Calvin sa sarili. Oh well, hindi pa rin siya bumabalik dito. Sabi nga ni Celia. Si Mitch po bang hinahanap niyo? Biglang singit nga ng isa sa mga maids dahil para makuha nga nito ang atensyon ni Calvin. Mitch ha? So yun pala ang pangalan niya. Nakaisin sa adna niya sa sarili bago niya sinagot ang tanong ng maid. Yes, the girl who's wearing white dress? Sabi ni Calvin. Opo, nakarating na po siya kanina pa. Baka po nasa guest room ngayon. Sabi nga ng maid kaya naman nagmamadaling pumunta nga si Calvin sa mga guest room pero pagkarating nga niya doon, hindi nga niya mahanap si Mitch. Nilibot na nga lamang niya ang buong bahay pero hindi pa rin niya ito makita. What the hell happened? Where are you, Mitch? Tanong nga ni Calvin habang patuloy pa rin siya sa paghahanap. Sa kasamang palad niya, hindi nga niya nakita si Mitch simula noon. Mabilis na lumipas ang panahon, ang mga taon. Mama! Sigaw nga ng isang bata dahilan para pangiti nga si Mitch. Kaagad naman siyang napatingin sa gawin ng tatlong batang tumatakbo na papalapit nga sa kanya. Nandito na pala ang mga napaka-cute kong anak. Kamusta ang school? Nag-aaral ba kayo ng mabuti? Nakaiting tanong nga ni Mitch sa mga anak niya bago niya hinalikan ang mga anak ng isa-isa. 8 taon na nga ang nakalipas simula nung may nangyari nga sa kanila ni Calvin. Akala nga ni Mitch ay makakalimutan na nga niya si Calvin pagkatapos nga niyang umalis sa mansyon pero may hindi inaasahang nabuo dahil nga sa may init na gabing pinagsaluhan nga nilang dalawa. Hindi man inaasahan ng mga batang yun ay naging blessing nga ito kay Mitch. Okay naman po mama, tignan mo po marami po akong stars. Masayang sad nga ng anak. Napanganay niya sa triplets na si Curvy. Wow, ang galing naman ng mga anak ko. Masayang sad pa nga ni Mitch. Ako rin po mama, meron pong star. Mas marami nga lang po yung kay kuya. Sad naman ni Callie. Bago nga niya pinakita kay Mitch ang star niya. Ang talino naman ng unika iha ko. Ikaw ba Cyrus, meron ka rin bang star? Tanong nga ni Mitch sa bunso na sa triplets nga niyang anak. Meron din po akong star mama. Ginagalingan po talaga namin ang pag-aaral para po balang araw po ay maging mayaman na po tayo. Sad nga ni Callie. Dahilan para mapangiti nga si Mitch. Natutuwa nga siya na kahit walang ama, ang mga bata habang lumalaki sila, hindi naging pasaway sa kanyang mga anak niya. Ang gagaling niyo talaga. At dahil dyan, ibibili ko kayo ng favorite ice cream niyo ngayong araw. Sad nga ni Mitch dahilan para maging masaya nga ang mga anak niya. Sa kabilang banda naman, kasalukuyang nakaupo nga si Calvin sa swivel chair niya. Kasalukuyan nga siyang nasa opisina niya nang bigla may kumatok nga sa pinto. Pinapasok naman niya ito kaagad. Good morning boss, may good news po ako sa inyo at bad news. Saga na tauhan niya ni Calvin dahilan para mapakunot ang noo ni Calvin. Go, unahin mo na ang good news. Sad nga nito. Ang good news po ay nalocate na po namin kung nasan po naninirahan si Mitch Gallego ngayon. Kaso ang bad news naman po ay mukhang may pamilya na po siya eh. Nakita ko po siya kahapon na may kasamang mga bata. Hindi lang isang anak niya, kundi triplets pa. May napansin nga rin po pala ako, sir.
Medyo kahawig niyo po kasi yung mga anak niya eh. Sabi ng tauhan nga ni Calvin, dahilan para mapangisi nga siya. Inabot nga sa kanya nang tauhan niya ang folder kung saan may laman na nga na litrato ito ng mga anak ni Mitch. Nang tignan nga ni Calvin ang litrato, ay mas lalo nga siyang napangisi. Kamukha ko nga. Is she hiding something from me? Hindi kaya anak ko ang tatlong to? Tanong nga ni Calvin sa sarili niya bago nga siya tumingin sa tauhan niya. Alamin mo kung may karelasyon ba ngayon si Mitch. Kung wala man, alamin mo kung sino ang huli niyang naging karelasyon. Utos nga ni Calvin sa tauhan niya. Kaagad naman itong tumango at lumabas nga sa opisina ni Calvin. Hindi mo pa sigurado pero may possibility na totoo ang mga iniisip ko. Nilayasan mo na nga ako nung may nangyari sa atin Mitch kaya hindi ko hahayaang itago mo rin habang buhay sa akin ng mga anak natin. Babalik ka sa akin at hindi ka pwedeng mapunta sa iba. Nakangising saad pa nga ni Calvin habang pinagmamasdan niya ang mukha ni Mitch sa litrato na kuha na ng tauhan ni Calvin. At once na makuha ulit kita, hindi na kita hahayaang makatakas pa. Simula nung gabing may nangyari sa atin, pagmamay-ari na kita. Nakangising sabi pa nga niya bago nga siya sumandal sa may swivel chair niya. Habang naglalakad nga si Callie, galing nga sa school bumili nga siya ng ice cream at kinakain niya ito habang naglalakad. Habang patuloy nga siya sa paglalakad, hindi naasahang natamaan nga siya ng bola sa likod dahilan para mabitawan nga niyang ice cream. Bigla namang namuong luha sa mga mata ni Callie at nagsimula na nga itong umiyak. Yung ice cream ko po! Lumuluhang saad nga ni Callie habang nakatingin nga sa ice cream niya na natapon. Pinagtawanan lang si Callie ng mga batang nakatama ng bola sa kanya habang umiyak. Habang umiyak nga si Callie ay may isang lalaking lumapit sa kanya at lumuhod para pantayan siya. Shh, huwag ka nang umiyak baby. Pagpapatahan nga niya kay Callie bago nga niya pinanasan ng luha ng bata. At sa isip-isip nga ng lalaking tumulong sa bata, no boyfriend since birth ang mama nila. Ang ibig sabihin lang nun, ako ang ama nila. Kung pagmamasdan ng mukha ng batang to, ay parang siya ang babaeng version ko. Nakangising saad nga ni Calvin habang pinapatahan nga niya ang anak. Huwag kang mag-alala, Callie. Ibibili na lang kita ng maraming ice cream. Pagpapatahan pa nga ni Calvin kay Callie. Kaagad namang tumahan si Callie dahilan para mapangiti siya. Paano mo po nalaman ng name ko? Manghang tanong pa nga ni Callie sa ama niya. Nabasa ko dito sa ID mo. Pagsisinungaling nga ni Calvin dahil ang totoo kilala na nga niya talaga si Callie. Nagtanong si Calvin ng mga simpleng tanong kay Callie at sinagot naman ito ng anak niya. Nang matapos nga silang mag-usap ay dinala nga ni Calvin si Callie sa isang grocery store para bumili ng ice cream. Wow, ang dami naman po nito sir, thank you po. Pagpapasalamat nga ni Callie sa ama niya. Lumapot nga ng sobrang puso ni Calvin nang magpasalamat nga sa kanyang anak niya. What is this warm feeling in my heart? Ito ba yung tinatawag nilang lukso ng dugo? Tanong pa nga ni Calvin sa sarili niya bago nga niya pinisil ang pisngi ni Callie. You're welcome, Callie. Sige na, umuwi ka na at bigyan mo rin ng dalawang mong pangkapatid. Magpakabusog kayo. Nakangiting sad nga ni Calvin bago nagpaalam nga sa kanya si Callie at tumakbo na nga ito pauwi sa bahay nila. Kaagad namang naglakad nga si Calvin papunta sa kotse niya at pumasok nga sa loob. So, masaya ka bang nakausap mo anak mo? Tanong nga ng kaibigan niya na si Levi nang makapasok nga si Calvin sa loob ng kotse. Of course, naramdaman ko sa batang yon ang luksong dugo na sinasabi mo. She's definitely my kid, pati na rin ang mga kakambal niya. Nakangiting sabi niya ni Calvin. Sobrang saya nga niya ngayon dahil nakilala na nga niya ang anak niya. Parang ang chip ko naman na tatay, no? Tanong pa nga ni Calvin dahilan para magtaka si Levi. What? Bakit naman? Tanong nga ni Levi habang nakatingin nga siya sa kaibigan niya. Ice cream lang kasi ang binili ko sa kanya. Mas okay siguro kung yung buong tindahan. Para may isang buwan na silang stock ng pagkain. Sabi pa nga ni Calvin dahilan para matawa si Levi. Masyado ka namang overreacting kung ganoon. Dapat, laylo ka lang muna. Baka makahalata si Mitch. Mabigla mo pa yung tao.
Saad na ni Levi dahilan para mapaisip na si Calvin. So, anong susunod mong gagawin? Kukumprontahin mo na ba si Mitch about doon sa mga bata? Tanong nga ni Levi bago nga siya uminom ng tubig. Hindi muna. Kikilalanin ko muna yung dalawa pa naming anak at kukuhanin ko ang loob ng mga anak namin. Kapag nakuha ko ng loob nila, saka ko muling nga angkinin ang kanilang ina. Nakaising saad nga ni Calvin bago niya inutusan nga ang driver na nagmaneho. Sisimulan ko ng plano ko na maibalik ka, Mitch. Hintayin mo lang at mabubuo na ang pamilya natin. Sabi pa nga ni Calvin sa sarili nga niya bago nga sila umalis sa lugar na yon. Nang makauwi naman si Callie, sa bahay nga nila sinalubong nga siya ni Mitch. Sabay halik sa magkabilang pisngi. Nandito na pala ang baby number 2 ko. Namiss ka ni Mama. Paglalambing nga ni Mitch sa mga anak niya katulad niya ng palagi nga niyang ginagawa. Hello po Mama, namiss po kita. Saad pa nga ni Callie bago nga niya inabot sa ina ang supot kung saan nakalagay ang ice cream. Ang dami naman nito anak. Saan tayo galing? Don't tell me. Hindi na natapos pa ni Mitch ang sasabihin niya. Mangunahan nga siya ng anak niya. No po Mama, hindi ko po yan in-steal. Masama pong magnakaw po, diba? Bigay po yan sa akin ni Sir Pogi. Saad nga ni Callie. Dahilan para magtaka si Mitch. Sir Pogi? Sino naman kaya yun? Itong anak ko kasi, kung sino-sinong kinakausap masyadong friendly kuno. Natatawang saad niya ni Mitch sa sarili niya. Sino ba yung Sir Pogi na yan ha? Diba pinaalalahanan na kita? Huwag ka makikipag-usap o kukuha ng kahit na anong pagkain sa hindi mo kakilala. Saad nga ni Mitch sa anak niya. Pero mabait naman po at gwapo po si Sir Pogi. Natatawa nga po ako dahil kamukha po ni Curvy tsaka Cyrus. Para po siyang older version nila kuya. Masayang saad pa nga ni Callie dahilan para mapako nga si Mitch sa kinatatayuan niya. Kamukha nila Curvy at Cyrus? Hindi kaya nakita niya yung tatay niya? Kinakabang saad nga ni Mitch sa sarili. Nagkakutob nga siya. Napansin ni Callie na mukhang nababalisa nga si Mitch, kaya tinanong nga niya ang mama niya kung okay lang ba ito. Okay lang ako anak, saad nga ni Mitch bago nga pilit na ngumiti at tumalikod. Pero imposible naman yun, diba? Malay mo may iba pang kamukha sila Curvy at Cyrus. Saka imposible talaga yun. Sobrang layo ng lugar na to sa kung saan nakatira sila, Calvin. Tama, imposible talaga yun. Pangangambinsin na nga lamang ni Mitch sa sarili niya bago nga siya huminga. Napatigil naman si Mitch nang dumating nga ang dalawa pa nga niyang anak mula sa eskwelahan. Mama, nakauwi na po kami. Masayang saad nga ni Curvy kaya naman hinlikan na nga sila ni Mitch at niyakap. Ano yan, Ate Callie? Tanong nga ni Cyrus sa kapatid niya. Ice cream to, Cyrus. May isang poging lalaki na nagbigay sa akin ito. Tara, kainin na natin. Saad pa ni Callie, pero pinigilan nga siya ni Mitch. Mangabutan na nga sana niya ng ice cream si Cyrus. Oops mga anak, tandaan niyo pa ba ang rules ni Mama? Bawal muna kumain ng ice cream hanggat hindi pa kumakain ng lunch, dinner at breakfast, diba? Tumango na nga lamang ang anak niya bilang pag-responde bago nga inabot ni Callie sa mama niya ang ice cream. Pwede niyo na itong kainin once matapos kayong kumain ng dinner mamaya. Sa ngayon magpahinga na muna kayo at malapit na matapos ang luto ni Mama. Nakaiting sabi niya lamang ni Mitch at mabait naman na sumunod kaagad ang kanyang mga anak. Malapit ng dumilim ay nasa parke pa nga si Cyrus. Nasa trabaho pa rin ang ina niya at ang mga kapatid niya naman ay nasa bahay. Gusto niyang hintayin nga si Mitch na dumadaan nga sa parke at sabay nga silang umuwi. Ngunit hindi naasahan na patagal nga ang pagtatrabaho ni Mitch. Habang nakaupo nga si Cyrus sa may bench ay nalipitan nga siya ng isang lalaki na naka-face mask. Anong ginagawa mo dito, Cyrus? Malapit na magabi ah. Saad nga ng lalaki bago nga siya umupo sa bench. Nagtaka naman si Cyrus dahil kilala nga siya ng lalaki pero ngayon lang naman niya ito nakita. Inihintay ko po kasi si Mama eh. Sagot nga ni Cyrus. Napatingin naman siya doon sa lalaki nang abutan nga siya ng burger nito. Baka nagugutom ka na. Mainit-init pa to. Kainin mo na. Pag-alok nga ng lalaki bago nga siya nagtanggal ng face mask.
Mukhang mabait naman yung lalaki kaya tinanggap na nga lamang ito ni Cyrus. Wow, ang pogi niyo naman po, sir. Manghangsad pa nga ni Cyrus kay Calvin dahilan para mapangiti nga ito. Oo, parehas tayo. Matanong ko lang, may papa ka ba? Tanong nga ni Calvin kay Cyrus. Wala po eh. Simula po nang ipinanganak po kami. Wala pong ipinakilala sa amin. Si mama na papa. Sagot nga ni Cyrus sa tanungan ng ama niya. Ganun ba? E may maniligaw ba ang mama mo? Mayroon bang tao na may gusto sa kanyang yun? Sunod-sunod pa nga na tanong nga ni Calvin sa anak. Marami po. Last year nga po 3 pong nanligaw kay mama pero wala po kaming nagustuhan doon sa 3. Gusto po namin si papa lang ang love ni mama. Sigurado po akong love ni mama si papa at sana mahal din po ni papa si mama. Malungkot pa nga nasad na ni Cyrus. Tama ka dyan, mahal na mahal ng papa mo. Ang mama mo balang araw, makikilala mo na rin ang papa mo. Nakayiting sad na ni Calvin nang biglang nahagip nga ng mata niya si Mitch na naglalakad sa hindi kalayuan. Ha? Paano niya po nasabi? Mama! Napasigaw nga siya nang makita nga niya ang mama niya. Hindi alam ni Calvin kung bakit pero kaagad nga siyang tumakbo sa may likod ng kotse niya dahil nakapark nga ito sa malapit sa may bench. Bakit ka nagtago? Akala ko ba gusto mo makausap si Mitch? Biglang tanong nga ni Levi habang pinagmamastan nga nila si Mitch at Cyrus habang nag-uusap. I can't right now. Baka mabigla ko siya. Kapag nakita niya ako baka mas taguan pa niya ako. Pati na rin ang mga anak ko. Sabi ni Calvin bago nga siya pumasok sa loob ng kotse. Talagang mabibigla siya. Alam mo, nagmumukha kang kriminal dyan sa mga suot mo eh. Bakit ka pa nagfe-face mask? Mukha ka tuloy nangunguha ng bata. Natatawang sabi ni Levi dahil para samaan nga siya ng tingin ni Calvin. Kapag hindi ako nag-face mask, paniguradong magtataka sila kung bakit nandito ang governor ng 1st Division. Alam mo ng 5th Division to, diba? Sa tanong nga ni Calvin kay Levi bago niya ito inirapan. Whatever na lang. Tara na, kailangan na natin bumalik sa Kapitolyo. Marami ka pang kailangan gawin at pirmahan. Sabi ni Levi dahilan para mapabantong hininga si Calvin. Bahala na, basta nakausap ko na ang bunso na anak naming isa sa mga triplets. Ang hindi ko pa nga nakakausap ay ang panganay dun sa triplets eh. Sabi ni Calvin bago nga siya naghubad ng jacket. Si Kirby Miles yun, diba? Tanungan ni Levi bago nagsimulang mandar ang kotse. Oo, at kailangan kong makilala ang anak kong yun para magawa ko ng susunod kong plano. Kailangan kong malaman ang pag-uugali nila lahat. Nakaisang saad niya ni Calvin. Wow, may plano. Ready ah. Natatawang saad pa nga at pangasar nga ng kaibigan nga ni Calvin. Just shut up. Magpapahinga muna ako. Sabi na lamang ni Calvin bago nga niya inirapan si Levi. Sumunday muna si Calvin sa may sandalan at nagpahinga. Makalipas ang halos 3 buwan, hindi pa nga rin nagkakaroon ng pagkakataon si Calvin na makausap si Kirby. Medyo naiinip pa nga siya. Kaya naman napagpasya na nga lamang niyang simulan na ang plano niya. What? Bumili ka ng bahay malapit sa bahay ni Mitch? Gulat na tanong na nga lamang ni Levi habang nasa biyahe nga silang dalawa ni Calvin. Kasalukuyan nga silang nasa biyahe ngayon papunta sa bahay na binili nga ni Calvin. Seryoso ka ba, Calvin? Ano naman gagawin mo sa bahay na yan? Saka palagi kami trabaho at ang layo ng lugar na yon. Sad pa nga ni Levi dahil para mapairap nga si Calvin. Ako nang bahala, manahimik ka na lang. Sad nga ni Calvin kaya naman nanahimik na nga lamang si Levi. Kahit gulat pa nga rin siya sa ginawa ng kaibigan niya. I'm planning to stay here for a month. Lahat ng mga paperworks dadalhin ko. Tsaka ikaw din, dadalhan mo ako ng mga kailangan ko dito. Wala naman ako masyadong meeting ngayong buwan. At kung meron man, ikaw nang bahala doon. Tinrain naman kita ng maayos, diba? Tanong pa nga ni Calvin, dahil para mapabantong hininga na nga lamang ang kapwa niya politiko rin na si Levi. Hindi ata pwede yan, bro. Baka gisingin ka nila. Biglang may maghanap sa'yo na mamamayan. Protesta pa nga ni Levi. Fine. Babalik na lang ako kapag may meeting. Magpapakita naman ako once in a while.
Pero kapag wala, dito muna ako. Sabi ni Calvin maya-maya lang, nakarating na nga sila sa may bahay. Ang layo lang ng bahay na yun na tinitirhan nila Mitch. Sigurado ka ba sa desisyon mong to? Tanong nga ni Levi bago nga sila tuluyang bumaba ng sasakyan. Of course, at hindi na magbabago ang isip ko. Sabi mo ni Calvin bago nga niya binuksan ang bahay at pumasok nga sila. Suit yourself, I guess. Basta tatawagan na lang kita kapag may meeting. Sigurado ka bang kaya mo mag-isa? Tanong nga ni Levi dahilan para mapairap nga si Calvin. Mukha ba akong bata sa'yo? May naanak ka na nga akong triplets eh. Sabi nga ni Calvin. Fine, good luck na lang sa'yo. Pwede mo na magpahinga bago ako umalis. Ikaw ang bahala. Saad na nalaman ni Calvin bago nga umupo sa sofa. Seryoso talaga yan, Aling Pasing? 10,000 maglilinis lang ako ng bahay at maglalaba? Gaano ba karami yung damit na ilalabhan ko? Gulat na tanong pa nga ni Mitch. Oo, at hindi ka pa mahihirapan. At isang tao lang ang nakatira dyan. Okay diba? Ano, kukuhanin mo bang trabaho? Tanong nga ni Aling Pasing kay Mitch. Kaagad naman, na pumayag nga si Mitch dahilan para mapangiti nga si Aling Pasing. Sige, ganito yon. Ang unang araw mo ay bukas na. Palaging busy yung may-ari ng bahay na yan. Kaya simulan mo na kaagad ang maglaba dahil nakahanda na yung mga sabon at damit. Pagkatapos mo maglaba ay linisin mo yung bahay tapos pwede ka nang umuwi. Pagbibigay nga ni Aling Pasing ng instructions kay Mitch. Kinaumagahan ay alas 6 pa nga lamang pumunta na nga si Mitch sa bahay nga na yun. Bukas na nga ang bahay at nagtungo nga si Mitch kung saan nga siya maglalaba. Nang mapatingin nga siya doon, sa may lalagyan nga ng maduduming damit, ay hindi pa nangangalahati ang laman nun. Ha? Ito lang yung lalaban ko? Tapos 10,000? Tanong nga ni Mitch sa sarili. Kagad na nga lamang niya itong kinuha at nagsimula na nga lamang siyang maglaba. Nang matapos na nga siyang maglaba, isinampay na nga niyang mga damit, nagtungo na nga siya sa may loob ng bahay at naglinis. Habang naglilinis si Mitch ay bigla na nga lamang siyang nakakita ng note sa may lamesa. Do you know how to cook? If yes, can you cook food for me after you clean the house? Nasa refrigerator lang ang ingredients at cabinets. Yan ang nakalagay nga sa note na nakuha nga ni Mitch. Pagkain lang naman pala eh. Siyempre kayang-kaya ko to, no? Sige sir, ipagluluto kita ng adobo. Saad pa nga ni Mitch bago nga siya nagsimulang maglinis muli. Makalipas ng ilang oras, habang nagluluto nga si Mitch, ay biglang bumukas ang pinto. Iniluwanan ng isang lalaking kakagising na lamang at magulo pa nga ang buhok. Good morning po sir, malapit na po maluto ang pagkain niyo. Bati pa nga ni Mitch. Sa lalaki tinantok pa nga si Calvin pero nagising nga ang diwa niya nang marinig niya ang boses ni Mitch. Umupo naman kagad siya sa upuan sa lamesa at hinintay nga niyang matapos nga si Mitch sa pagluluto. Favorite dish po yan ng mga anak ko, sir. Sana magustuhan niyo po. Saad pa nga ni Mitch bago niya kinuha ng pinggan, kutsara at tinidor si Calvin. Mas gusto ko ta. Bulong pa nga ni Calvin at hindi naman narinig ni Mitch ang sinabi nito. Tikman niyo po, sir. Sana magustuhan niyo. Saad pa nga ni Mitch at tinikman na nga kaagad ni Calvin. Habang kumakain si Calvin, pinagmamasdan nga ni Mitch ang mukha niya. Teka, parang pamilyar ang mukha niya, sir. Nagkakilala na po ba tayo dati? Tanong nga ni Mitch dahilan para pangising nga si Calvin. Noong araw na may nangyari sa kanilang dalawa noon, mahaba pa ang buhok ni Calvin. Ngayon, ay maikli na nga ang buhok niya at mas iba na nga ang itsura kaya hindi na nga siya masyadong namumukaan ni Mitch. Akmang sasagutin na nga sana yun ni Calvin nang biglang bumukas ang pinto ng bahay at tinuluhan nga noon ng triplets. Mama, nandito ka pa pala? Saad nga ng triplets bago nga sila lumapit sa ina. Bakit kayo nandito mga anak? May trabaho pa si mama at mamaya pa ang uwi ko. Saad nga ni Mitch sa mga anak niya nang magsalita si Calvin. Let them be. Gutom na ba kayo? Tanong nga niya doon sa mga bata. Nang mapatingin naman si Callie at Cyrus kay Calvin, tagulat nga sila at napasigaw.
Sir Pogi! Sabay na saad pa nga ni Cyrus at Callie habang nagtataka naman si Curvy. O Callie, Cyrus! Pagpapanggap nga ni Calvin, nangabigla siya nang makita niya ng dalawa. Dito po pala kayo nakatira? What a coincidence! Saad pa nga ni Cyrus bago nga siya lumapit kay Calvin. Oo nga po, Sir Pogi. Siya nga po pala ang mama po namin, Sir Pogi. Si Mama Mitch. Pagpapakilala pa nga ni Callie sa ina nila kay Calvin. Kilala ko na siya. Bago pa man niya kayo isinilang, kilala ko na yung mama niyo. Saad nga ni Calvin, ipinagtaka nga ni Mitch. That's when realization hit her hard. Nang mapatingin nga siya kay Calvin, bumalik yung mga nangyari sa kanila dati. Hindi ito maaari. Bakit siya dito? Paano niya nalaman ang tungkol sa mga bata? Hindi makapaniwalang saad nga ni Mitch sa sarili niya habang dahan-dahan na naglalakad na papalapit sa kanya si Calvin. Tapos ka na bang itago sa akin ng lahat, Mitch? Ang tagal rin, no? 8 years. Almost 9 years mo silang itinago sa akin. Saad pa ni Calvin habang si Mitch naman, hindi alam kung anong gagawin niya. Paano mo nalaman? Paano mo ako nahanap? Sunod-sunod pa nga na tanong nga ni Mitch. I've been looking for you since nung iniwan mo ko. Hindi agad kita nahanap dahil naging busy ako dahil sa eleksyon. Pero itinuloy ko ang paghahanap ko sa iyo dahil hindi ka mawala sa isipan ko. Ayoko man paniwalaan ang nararamdaman ko pero nahulog na ako sa iyo simula nung nagtama ang mata nating dalawa. Pagkukwento pa nga ni Calvin bago nga niya hinawakan si Mitch. At bakit? Bakit sa akin? Hindi inaasahan ang nangyari sa atin nung gabing yun, Calvin. Sa masyadong malayong agwat ng buhay natin. Mayaman ka. Mahirap ako. Lupa ako. Langit ka. Alam ko gasgas na pero yun ang totoo. Saad pa nga ni Mitch habang pinipilit pa nga niya itulak nga si Calvin. Wala akong pakialam, Mitch. Ang tagal mo rin akong iniwan at pinahirapan sa paghahanap sa'yo. Kaya kailangan mo bumawi sa akin. Ang tagal kong naghintay na magkita tayo muli. Seryosong saad pa nga ni Calvin kay Mitch. Habang nag-uusap nga silang dalawa, nang seryoso at pinapanood lang sila ng mga anak nila. Sa tingin mo paano nagkakilala si Sir Pogi at si Mama? Tanong pa nga ni Callie na parang investigador sa mga kapatid niya. According sa pinag-uusapan nila, yung lalaking yun ang papa natin eh. Masayang saad naman ni Cyrus. Kung pagmamasan natin ang mukha niya, malalaman natin na kamukha natin siya. Sagot pa nga ni Curvy sa tanong nga ni Cyrus habang patuloy sa pagsasalita si Calvin at Mitch. Mama, I don't mean to be rude po pero yung niluluto mo po nasusunog na po eh. Saka wag na po kayong dalawang mag-away. Saad nga ni Callie bago nga niya tinuro ang niluluto nga ni Mitch. Bukod kasi doon sa adobong niluto nga niya para kay Calvin, nagluto pa nga siya ng ibang ulam. Kagad namang sinarado nga ni Mitch ang stove bago nga siya bumalik sa harap ni Calvin. Bago po kayo makipag-away sa kanya ulit, Mama, as an explanation po, siya po ba ang papa namin? Tanong naman ni Curvy dahilan para matahimik nga ang dalawa. Yes, no. Halos magkasabay naman sa saad nila Mitch at Calvin. Bakit no? Wala ka pa rin bang balak aminin sa kanila ang totoo, Mitch? Na ako ang tatay nila at matagal mo lang sinitanago sa akin. Saan pa nga ni Calvin dahilan para matahimik nga si Mitch? Ayaw niyang aminin ang tungkol doon kay Calvin pero ano pa nga ba ang magagawa niya? Nalaman na nga ni Calvin ang tungkol doon sa mga bata at nakilala na nga nila Callie ang ama nila. Fine, anak mo silang tatlo. Happy ka na? Bakit ba gusto mo pa na malaman? Wala ka rin namang magagawa, diba? At walang mangyayari. Inis na saad pa nga ni Mitch bago nga tinalikuran nga si Calvin. At maglalakad na nga sana si Mitch papalayo nang biglang hablitin nga ni Calvin ang kamay niya at mariin nga siyang hinalikan ni Calvin sa labi. Pilit nga niya itong itinulak pero sobrang lakas nga ni Calvin dahilan para hindi siya makawala sa pagkakahalik nga sa kanya. Papa, pwede po bang huwag po kayo dito mag-kiss? Nakikita po namin tatlo. Mga kapatid, close your eyes. Nakangusong saad pa nga ni Callie kaya kagad namang bumitaw si Calvin sa halikan nga nila ni Mitch. Sorry anak. Sige doon muna kami ni mama niyo sa kwarto.
Nandyan yung remote, manood muna kayo ng TV. Piling sabi pa nga ni Calvin sa mga anak niya, bago niya walang kahirap-hirap na binuhat nga si Mitch at ipinasok sa kwarto. Sira ulo ka ba? Bitawan mo ako, bakit mo ako dinala dito? Pagre-reklamo nga ni Mitch, pero hinawakan nga ni Calvin ang dalawang kanyang kamay. Stop being like that, Mitch. Ano mo bang ikaw ang huli kong nakasiping? Ang ibig sabihin nun ay wala akong ibang nakaanuhan maliban sa'yo. Mahawa ka naman sa akin. 8 taon na akong tig. Hindi na nga niya natapos pang sasabihin nang magsalita si Mitch. At bakit parang kasalanan ko pa? Bakit sinabi ko ba na huwag kang makipagano sa iba? Tigilan mo na nga ako, Calvin, at palabasin mo na ako dito. Pagpupumiglas pa nga ni Mitch, pero ngunisian nga lang siya ni Calvin. Fine, hindi tayo gagawa ng kababalaghan ngayon pero sa isang kondisyon. Gusto ko kayong makasama ng mga anak natin maghapon. Okay lang ba? Tanong nga ni Calvin bago nga niya binitawan si Mitch. Huwag akong tanungin mo, Calvin. Kung hindi yung mga anak mo. Aniya kaya naman lumabas nga si Calvin. Sa kwarto niya tinanong nga niya yung 3 anak nila ni Mitch tungkol doon. Oo naman po, Papa. Saka gusto ko po naming makalaro nila, Kuya. Ang tagal din po namin hiniling kay Papa God na makilala ka na po namin eh. Masayang sad pa nga ni Cyrus. Sumangayon na nga lamang si Callie at Curvy dahilan para mapatakip nga si Mitch ng muka. Nakakamiss talagang lalaking to. Palagi na lang siyang nakakagawa ng paraan para makuha ang gusto niya. Inis na saad nga lamang ni Mitch. Sa sarili niya bago nga niya inirapan. Si Calvin na ngayon kasalukuyang nakahisi habang nakatingin nga sa kanya. Mama, halika na po, manood po tayo. Pagaya pa nga ni Cyrus kaya naman napabuntong ginanong niya lamang si Mitch at lumapit nga sa mga anak niya. Kasalukuyang naglilinis nga ng sala si Mitch nang biglang may kumatok nga sa pinto ng bahay nila. Nang buksan naman niya ang pinto ay nagsisisi nga siya na binuksan niya ito. Nandito ka na naman? Parang kahapon lang nandito ka na. Dito mo na rin babalak tumira? Inis na tanong pa nga ni Mitch kay Calvin. Of course, kung papayag ka. By the way, nasan yung mga anak natin? Tanong pa nga niya bago pumasok nga nang walang paalam sa bahay ni Mitch. Bakit ka pumasok? Hindi pa naman kita pinapapasok ka. Base sa ekspresyon ni Mitch, ay halatang galit na nga talaga siya. Pero dahil kasiyahan nga ni Calvin asarin si Mitch, hindi niya ito pinansin. Nakapasok na ako, wala ka nang magagawa pa. Tara, kumain muna tayo. Bumili ako ng pagkain kanina bago ako dumiretso dito. Sad pa nga ni Calvin bago nga niya isinaradong pinto. Wala nang nagawa pa si Mitch dahil nakapasok na nga si Calvin at hinayaan na nga lamang niya. Nang makarating nga sila sa may kusina na patigil nga si Calvin. Ang una kasing nahagip nga ng mata niya ay ang bouquet ng flowers at hot chocolate box. Bigla na nga lamang nakaramdam ng inis at selos si Calvin bago nga niya tinignan si Mitch. Saan galing yun? Tanong nga ni Calvin habang nakaturo nga siya doon sa bouquet ng sunflower. Bigay ni Miguel sa akin kanina nang bumunta siya dito. Sagot naman ni Mitch. Dahil para matalim nga siyang titigan nga ni Calvin. Pumunta siya dito? Ibig sabihin kayong dalawa lang ang nandito kanina? Taas kilo ng tanong nga ni Calvin at sumagot naman si Mitch. Oo, ang dami namin ginawa na exciting kanina eh. Actually nung dumating ka kakailis na lang noon. Sad nga ni Mitch habang si Calvin ay kinakain na nga ng selos. Well, totoo naman talagang marami kaming ginawang exciting. Naglaro kasi kami kanina ng chess. Tinuruan niya ako at masaya pala na maglaro doon. Sad nga ni Mitch sa sarili niya habang siya tumingin nga kay Calvin. Nabigla naman siya nang makita nga niya ang hilatsa ng mukha ni Calvin. Don't you dare talk to that guy again, Mitch. I'm warning you. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa lalaki yun kapag nalaman kong nag-uusap pa kayong dalawa. Pagbabanta pa nga, nasaad niya ni Calvin. Dahilan para mainis nga ito. Bakit ka ba nagagalit? Ano naman sa'yo kung pumunta nga dito si Miguel? Wala naman tayong relasyon na. Oo, may anak tayo pero that doesn't mean may makukuha mo na ako ulit. Inis na saad pa nga ni Mitch dahilan para masaktan nga si Calvin. Napatigil naman si Mitch nang makita nga niyang sakit na nararamdaman nga ni Calvin nang dahil nga sa sinabi niya. I can't believe you, Mitch.
I'm trying to do everything para makabawi sa'yo. Tapos ganun-ganun lang? Gusto talaga kita. Bakit ayaw mo bang paniwalaan? Hindi pa ba sapat sa'yo ang pinaramdam ko? Hindi kita ipapahanap ng halos 8 taon kung hindi kita mahal, Mitch. Yan ang hirap sa'yo eh. Hindi mo muna ako iniintindi. Sabi ni Calvin na para bang tutulo na nga ang luha sa kanyang mga mata. Kung wala talagang pag-asa, pwede mong sabihin ng maayos. Palagi akong pagod sa araw-araw dahil sa trabaho bilang gobernador. Alam mo ba kung bakit ako pumupunta dito? Dahil yun, sa kapag nakikita ko kayo ng mga anak natin, nagiging masigla ako muli. Natatanggal ang pagod ko dahil sa inyo. Iniisip ko kayo at ginagawang motivation para kahit sobrang hirap ng trabaho ko, magiging masaya pa rin ako. Dagdag pa nga ni Calvin, bago tuluyang tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Gusto lang naman kitang makita at makasama, kahit sandali, Mitch. Kung ayaw mo naman, okay lang. Akala ko pa naman nakikita mo ang efforts ko. Malungkot na sabi pa nga ni Grove, bago nga niya binaba sa may lamesa ang pagkain. Nadala nga niya. Nawala na ako ng gana. Itabi mo na lang yan at ipakain mo kalakali. Aalis na ako. Malungkot na sabi nga ni Calvin bago siya nagpunas nga ng luha at umalis na nga sa bahay ni Mitch. Nang dahil na sa sinabi niya ay nagyauti nga si Mitch. Palagi niya na lang kasing tinatarayan si Calvin tuwing bumibisita nga ito sa bahay nila. Gusto niya pa sana itong kausapin pero tuluyan nang nakaalis si Calvin. Makalipas ang halos 1 linggo, hindi pa rin pumupunta si Calvin sa bahay niya. Kahit ang mga anak nila ni Mitch, nagtataka na rin dahil noon naman ay halos araw-araw nang nasa bahay nila si Calvin. Hindi makalimutan ni Mitch ang mga sinabi sa kanya ni Calvin. Nag-aalala na nga rin siya dahil nga sa matagal na nga ang hindi pumunta si Calvin sa bahay niya. Bukod doon ay may kakaibang nararamdaman na nga si Mitch sa puso niya na parang bang nasasaktan nga siya tuwing naaalala niya ang malungkot na mukha ni Calvin. Nasa eskwelahan nga ang mga anak nila nung maisipan nga ni Mitch may pagluto nga ng pagkain si Calvin. Balak na rin na mag-sorry pagkaabot nga niya ng pagkain kaya naman nagsimula na nga siya magluto. Nang matapos na nga siyang magluto kaagad nga niya itong nilagay sa lunchbox upang dalhin nga sa bahay ni Calvin. Nandito yung kotse niya. Ibig sabihin nandito siya ngayon, diba? Sana tanggapin niya itong pagkain bilang peace offering. Sabi nga lamang ni Mitch habang naglalakad na nga siya papunta sa bahay ni Calvin. Habang naglalakad nga si Mitch, napatigil nga siya bigla nang makita niya si Calvin. Nasa hindi kalayuan nga siyang lugar habang may kausap nga ng babae. Mukhang masaya nga sila habang nagkukwentuhan dahilan para uminit ang ulo ni Mitch. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero para bang naninikip nga ang dibdib niya nung nakita nga niya may kausap na iba si Calvin. Habang nakatingin nga siya kay Calvin ay nagkatitigan nga sila, pero hindi siya pinansin ni Calvin at ipinagpatuloy nga nito ang pakikipag-usap nga doon sa babae. Mas lalong kumulo nga ang dugo ni Mitch nang haplusin nga ng babae sa braso nga si Calvin. Nang matapos nang mag-usap si Calvin at yung babae, lumapit na nga si Mitch kay Calvin. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong nga ni Calvin dahilan para manibago nga si Mitch. Hindi naman kasi ganito makipag-usap sa kanya si Calvin, kahit noon pang kakakilala nga lang nila. Gusto ko lang ibigay sa iyo itong niluto ko. Saka sorry nga pala sa mga sinabi ko nung nakaraan na. Sabi nga lamang ni Mitch habang sinusundan nga niya si Calvin dahil naglalakad na nga ito papasok sa loob ng bahay. Para saan pa? Tama naman ang sinabi mo, diba? Wala naman tayong relasyon, kaya dapat hindi na kita pinapakialaman pa. Sabi nga naman ni Calvin bago nga siya naupo sa sofa at magbukas ang laptop. Sorry na, hindi ko naman sinasadya masaktan ka eh. Bakit nga pala hindi ka masyadong pumupunta sa bahay? Hinahanap ka nga pala ng triplets. Pag-iba nga ni Mitch, nang usapan bago nga siya tumabi kay Calvin at inilipag nga niya sa lamesa yung pagkain. Medyo busy ako nung nakaraan at marami akong meeting. Bisitahin ko rin naman sila pero baka next week na. Marami kasi kaming kailangan gawin ng assistant ko. Sabi nga ni Calvin. Yun ba yung babaeng kausap mo kanina? Tanong naman ni Mitch dahilan para mapatingin nga sa kanya si Calvin.
Pangulang ang isinagot sa kanya ni Calvin bago nga ito muling tumingin sa laptop niya. Sigurado ka assistant mo lang? Paano kung may gusto siya sa'yo? Nag-aalala lang tanong pa nga ni Mitch. Kay Calvin ikinangisi tuloy ng lalaki. O ano naman kung may gusto sa akin? Ituturing at susuportahan ko pa rin naman yung mga anak natin. Kahit na maging asawa ko soon, yung assistant ko. Aniya dahilan para kumirot nga ang puso ni Mitch. Pero gusto mo ba talaga siya? Muling tanong nga ni Mitch, dahilan para mainis na nga si Calvin. Oo nga. Saka bakit nandito ka pa? Nilapag mo pa yung pagkain. Salamat na lang, pwede ka na umuwi. At marami pa akong ginagawa. Pagsusungit nga ni Calvin bago nga niya, inirapan si Mitch. Bigla namang namuo ang luha sa mga mata ni Mitch nang sabihin nga ni Calvin sa kanya yun at parang ipagtabuyan nga siya. Gusto na naman kitang makausap ngayon eh. Tapos ganyan ka pa? Akala ko ba gusto mo ako? Bakit pa hard to get ka pa? Bakit nakipag-usap ka sa ibang babae? Ganun na ba ako kabilis palitan? Ganun ba ako kabilis kalimutan? Naluluha na nga nasaad nga ng babae nang mapatingin nga sa kanya si Calvin. Teka, bakit parang umiyak ka? Wala naman ang ginagawa sa iyo ah. Tanong pa nga nito habang patuloy sa pag-iyak si Mitch. Kinakausap lang naman kita tapos ang sungit-sungit mo. Nandito ako para mag-sorry at para maging maayos ang relasyon natin. Kung ayaw mo naman, edi okay lang. Alis na lang ako. Malungkot na sad pa nga ni Mitch bago nga siya tumayo sa kinuupuan niya. At nang maglalakad na nga siya, nang pigilan siya ni Calvin at hinigit nga siya nito dahil parang napaupo nga si Mitch sa hita ni Calvin. Sorry na, I didn't mean to be rude to you. Nasaktan lang talaga ako sa mga sinabi mo sa akin noong nakaraan. Pagpapaliwanag pa nga ni Calvin bago nga ipinulupot niya sa bewa nga ni Mitch ang braso niya at niyakap niya ito. Hindi raw pero inaaway mo na ako. Sinabi mo pa na magiging asawa mo soon yung assistant mo. Siya na ba ang gusto mo? Hindi mo na ba ako mahal? Umiiyak pa nga na tanong nga ni Mitch dahil para mapangiti si Calvin. Someone's jealous. Sabi ko na nga ba eh. Gusto mo rin ako. Nakangising sad pa nga ni Calvin sa sarili niya bago hinawakan nga sa pisngi si Mitch. Nagsaselos ka ba? Pero bakit? Di ba may legal ka na? Tanong pa nga ni Calvin habang pinupunasan nga ang luha ni Mitch. Nareject ko na siya. Narealize ko na hindi ko talaga siya nagugustuhan eh. Tinanggap niya naman ang desisyon ko at sinabi ko rin ang mga dahilan kung bakit hindi pwedeng maging kami. Pagkukwento nga ni Mitch. Like what? Anong dahilan? Curious na tanong nga ni Calvin. Namahal ko ang tatay ng mga anak ko. Kaya sorry na Calvin. Lumuluhang anya, kaya naman niyakap nga siya ni Calvin habang pinapakalma. I love you too Mitch. Pagpapakalma nga niya bago nga niya pinunasan ang luha ni Mitch. Hinalikan nga ni Calvin si Mitch, sabi bago sinabing, mahal na mahal kita Mitch. Kaya hindi mo na kailangan pa magselos dahil sa'yo lang ako interesado. Anya at tumango na nga lamang si Mitch bago siya muling niyakap ni Calvin. Nang makapag-usap nga silang dalawa, gumaan na nga ang loob ni Mitch. Doon niya rin napagtanto na napamahal na nga siya kay Calvin. Ayaw na sanang paniwala nung nararamdaman niya. Not until nakita nga niyang may kausap na ibang babae, si Calvin. Hindi niya napigilan ng sariling magselos. Nagugutom na ako Mitch. Okay lang ba kung kainin ko na yung dinala mong pagkain? Tanong nga ni Calvin habang nakaturong nga siya doon sa lunchbox. Sige, bubuksan ko, wait lang. Sabi nga nito bago nga niya binuksan ang pagkain at sinubuan nga niya si Calvin. Masarap. Gusto ko pa. Sabi nga ni Calvin kaya naman habang pagtatrabaho nga siya ay pinakakain nga siya ni Mitch. Mitch, pagtawag pa nga ni Calvin sa pangalan niya. Ano yun? Pwede bang dito kayo kumain ng dinner tsaka matulog ng mga bata? Gusto ko lang sana kayong makasama ngayong gabi. Lalo na ikaw. Pagsusumama na sa agna ni Calvin dahilan para mapatawa nga si Mitch dahil doon sa huling sinabi nga ni Calvin. Bakit ako? May binabalak ka sa akin oh. Pangasar pa nga niya kay Calvin. Talagang meron. Huwag kang mag-alala. Dahil soundproof naman tong kwarto ko at walang makakarinig sa ingay natin kahit yung mga bata. Nakangising sad pa nga ni Calvin. Balik na ako?
Saad pa nga nito bago nilinalikan si Mitch. Kailangan mong panagutan ng 8 taon na pagiging tig. Hoy, huwag mo nang ituloy yan, Calvin. Oo na, pananagutan ko na yan mamaya. Saad pa nga ni Mitch. Talaga ba? Finally, madidiligan na ulit kita. Masayang saad pa nga ni Calvin dahilan para matawa si Mitch. Grabe naman yun. Sa bagay, 8 taon rin akong walang dilig. Saad pa nga ni Mitch bago niya pinisilang tungki ng ilong ni Calvin. May lahi ka po bang halaman, Mama? Biglang tanong pa nga ni Cyrus dahilan para magulat nga si Calvin at Mitch. Hindi kasi nila napansin na nakatingin na pala sa kanilang dalawa yung 3 nga nilang anak. Wala anak, bakit mo naman itanong yun? Tanong nga ni Mitch bago siya lumayo ng kaunti kay Calvin. Kasi po diba, sabi po, 8 taon na kayong walang dilig. Saad pa nga ni Cyrus dahilan para mapatakip nga ng muka si Mitch habang nagpipigil naman si Calvin. Iba yun anak, pero oo, titiligan ko na ang mama niyo mamaya. Saad pa nga ni Calvin dahilan para mas lalong mamula nga si Mitch sa hiya. Hoy, ano bang sinasabi mo sa mga anak natin? Puro ka talaga kalukuhan, Calvin. Sigaw na pagsita nga ni Mitch sa lalaki para bang gusto nga niyang kagatin si Calvin sa sobrang inis. Sige po Papa, diligwal po kay Mama. Saad pa nga ni Cyrus kaya naman gusto na nga lamang magpalaman ni Mitch sa lupa ng dahil nga sa pinagsasabi ng anak niya. Tama na nga ang usapan tungkol dyan. Teka, bakit nga pala kayo nandito? Tanong nga ni Mitch sa mga anak nila. Kasi wala po sa bahay, Mami. Kaya naisip po namin baka nandito ka po sa bahay ni Papa dahil mismo na po siya, diba? Tanong nga ni Callie sa mama niya. Ha? Anong miss, hindi Pagtanggi nga ni Mitch habang namumula pa nga rin siya. Mama, wag ka na po kasing mahiya. Aminin mo na lang po kasi kay Papa na namimiss mo siya nung hindi po siya napunta sa bahay. Panlalaglag pa nga ni Curvy sa ina niya. Ha? Dinisimis pala ako ng mama niyo nung nakaraan. Kaya naman pala hindi siya mawala sa isipan ko dahil iniisip niya ako. Pangasar pa nga ni Calvin kay Mitch. Shut up. Pagsusuway na nga lamang ni Mitch. Ayaw mo pang aminin Sabi mo, mahal na mahal mo talaga ako. Pagyayabang pa nga ni Calvin, sabay hinalikan nga si Mitch. Ang daming mong alam, bahala na nga kayo dyan. Inis na ani nga ni Mitch bago nga siya pumasok sa kwarto ni Calvin. Hayaan niyo na yung mama niyo, mahiyain lang talaga yun. Saad nga ni Calvin bago sila sumunod, papasok nga sa kwarto. Pagkatapos ang nangyari naman nga ni Mitch at Calvin ay naging maayos na nga sila. Madalas na nga sa bahay ni Calvin, natutulog sila Mitch at ang mga anak nila. Maayos na nga sanang lahat pero nagbago na nga ito nang may biglang dumating sa bahay nga ni Calvin habang wala ito. Kasalukuyang naglilinis nga si Mitch na may tumawag nga sa labas ng bahay. Nabigla nga si Mitch nang makita niya kung sino ang taong yun. Ma'am Celia, mahinang saad nga ni Mitch. Pinapasok naman ito sa loob dahil nga gusto nga siyang kausapin ni Celia. I am sure that you are aware that Calvin is a governor, right? Lately ay hindi siya napunta sa Kapitolyo dahil lagi siyang nandito. In short, nagiging sagabal kayo sa mga tungkulin niya. Hindi niya napapabayaan ang trabaho niya pero sigurado akong mangyayari yun kapag hindi pa kayo naghiwalay. Diretsang sad pa nga ni Celia dahil para mainis nga si Mitch. Sorry po ma'am, pero ano po ang gusto pong ipabatid niyo sa akin? Grabe naman po kayo kung gugustuhin niyo pong maghiwalay kami ni Calvin. Mahal ko po ang anak niyo at mahal niya rin po ako. Matagal na po na nagkahiwalay kami kaya ngayon hindi na po namin nahayaan pa na maghiwalay kami muli. Matapang na saad nga ni Mitch kahit may inis na inis nga siya kay Celia. May inis siya dahil nakikialam pa rin ito sa relasyon nila ni Calvin. 20 million. Layuan mo ang anak ko. Sigurado naman akong sapat ng 20 million para makapagsimula kayo ng bagong buhay ng mga anak mo, diba? Tanong nga ni Celia. Naanak ka rin ni Calvin at apo niyo po. Sapat na po ang napakalaking pera na inalok niyo, oo. Pero hindi ko po yan tatanggapin dahil mahal ko po ang anak niyo. At mas mahalaga po sa akin na magkaroon ng tatay ang mga anak namin. Hindi niyo po ako mabibili gamit ang pera niyo.
Mahal ko po si Calvin at hindi ko sisirain ang relasyon namin ng dahil lang sa pera. Saad nga ni Mitch, bago siya tumayo at akmang maglalakad na nga siya, papalayo ng magsalita si Celia. So 50 million? Tataasan ko pa, layuan mo lang si Calvin. Muling saad nga ni Celia. Akmang sasagot na nga sana si Mitch, nang biglang bumukas ang pinto at iniluwa nga noon si Calvin na parang sasabog na sa galit. Narinig niya kasi ang sinabi nga ng ina niya. Hanggang dito ba naman? Pakialaman niyo pa ako, ma'am? May pamilya na ako. Kaya hayaan niyo na po ako na magdesisyon sa buhay ko. Kung noon sumusunod ako sa inyo ni Dad, pues, hindi na po ngayon. Pamilya ko ang gusto ko na makasama. At hindi niyo na po sila mapapaliw pa sa akin dahil hindi kita hahayaan, ma'am. Kagaya ng sinabi nga ni Mitch, ay mahal ko siya. Pati na nga rin ang mga anak namin. Mahal rin nila ako. Galit na sabi nga ni Calvin sa mama niya. Pero sila ang dahilan kung bakit hindi ka makapag-focus sa pagiging governor, anak. Magiging sagabal lang siya. Sila. Hindi na nga natapos pa ni Celia, ang sasabihin niya nang unahan na nga siya ni Calvin. Hindi sila magiging sagabal, ma'am. Sila ang inspirasyon ko para maging masipag araw-araw. Bukod doon, ay tunay akong magiging masaya kapag silang kasama ko. Kaya kahit na sa ayaw at sa gusto nyo, pakakasalan ko si Mitch dahil siya ang babaeng minamahal ko at wala nang iba. Lakas loob ni Saad pa nga ni Calvin dahilan para mapabuntong hininga si Celia. Bahala ka na sa buhay mo, pero tatandaan mo to, maging pasaway ka na, Calvin. Huwag mo sanang pagsisihan na mas pinili mo sila kaysa sa amin. Taas kilay pa nga ni Saad ni Celia bago nga siya tumayo sa kinaupuan niya. Tandaan niyo rin sana, ma'am, na hindi na ako bata. Kung sila kuya na kontrol niyo, pues hindi ako. Hindi niyo ako mapipigilan sa mga gusto kong gawin. Sabi ni Calvin. Bago tuluyang umalis si Celia. Ito ang unang beses na hindi na nga sinunod ni Calvin ng mga magulang niya. Palagi kasing gusto ng mga magulang niya na nakokontrol niya nila si Calvin. Maraming salamat, Calvin. Maraming salamat dahil pinaglaban mo kami ng mga anak mo. At pasensya na rin kung nagiging sagabal kami sa trabaho mo. Nakayukong sad pa nga ni Mitch nang hawakan nga ni Calvin ang baba nga ni Mitch bago niya hinalikan ito. Kahit kailan hindi kayo naging sagabal para sa akin. Mahal na mahal ko kayong apat at ipaglalaban ko kayo palagi. Malambing na saad nga ni Calvin bago nga niya niyakap si Mitch. Mahal na mahal kayo namin. Sabi mo ni Mitch bago nga niya niyakap pabalik si Calvin. Yan ang mga pangyayari sa buhay ni Calvin at Mitch 5 years ago. Hindi tanggap ng mga magulang ni Calvin ang pag-iibigan nila ni Mitch, pero kahit na ganun hindi nila hinayaang maapektuhan nito ang pagmamahalan nila. Hindi sila sumuko, and this time, ipinaglaban na nga ang isa't isa. Kasal na nga sila ngayon at 4 na nga ang anak nila. Nasundan yung triplets matapos ikasal sina Mitch at Calvin. Lalaking ika-4 na anak nila at pinangalanan nga nilang Sander yun. Masaya na ang pamilya nila at wala nang masyadong nagiging problema ang mag-asawa. Kasalukuyang nasa sala nga si Mitch habang hinihintay nga niyang asawa niya. Maya-maya lang idumating na nga si Calvin galing sa trabaho. Good evening, love. Bakit gising ka pa? Tanong nga ni Calvin sa asawa. Hinihintay lang kita. Saka may surpresa nga pala ako sa'yo. Masayang saad nga ni Mitch bago niya inabot nga kay Calvin ang isang box. Kaagad naman itong binuksan ni Calvin at nanlaki ang mga mata niya nang makita nga niyang pregnancy test ito at positive. Buntis ka ulit, love? Maluhalo ang tanong pa nga ni Calvin kay Mitch at tumango naman si Mitch. Congratulations sa ating love. Another baby. Sobrang saya ko ngayon. Sabi pa nga ni Calvin bago nga hinalikan sa labi si Mitch. Mahal na mahal kita, Mitch. Malambing na saad pa nga ni Calvin. Mahal na mahal rin kita, Calvin. Saad naman ni Mitch bago nga sila naghalikan muli. Hindi inaasahang one-night stand na naging totoong pagmamahalan at relasyon ng isang maid at gobernador. Kahit na naging in denial nga sila, pinatunayan pa rin nila ang pagmamahalan nila sa isa't isa. At wala na nga silang mahihiling pa
at walang mapagsidlan ang kanilang kasiyahan. At dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Mitch at Calvin. Maraming salamat po sa lahat. At bilang pasasalamat, i-comment niyo lamang po kung saan kayo nanonood at ang inyong pangalan para pasalamatan po namin kayo through Merlin Pascual, Alma Buenaventura, Fatma Mansul, Juby Hernandez, Chubby Doll of Malaysia, Melinda Villanueva, Helen Murillo, Presbyteros Rose, Cleo Waling, Ofelia Gaetano, Mary Chris Balanay, Lavina Galang, Merlin Barosa, Jen, Elimana Lili, LV Rebolledo, Juanita Tomaneng, Nesbeth Hanaban, Rosemary Corpus, Andre Corpus, Maricar De Peralta, Lorna Kuldip, Fatima, Teresita Schmid, Yunesha, Romana Gorospe, Juliet Kaday, Aliyah Mirandilla, Helena Infante, Merlin Bilbar, Rosemary Vasquez, Luz Viminda Malabanan, Cynthia Loquias, Zenny De Vera, Alice Fernando, Chubby Doll, Mirna Galagar, Jessita Maun, Lolita Belnas, Aileen Perlita, Marie Ferlin, Janice Marukin, Jocelyn Lovina, Kidim Tess, Maria Alma Parcon, Julieta Hermosura, Agnes Embalsado, Nena Vallejo, Chela Piliada, Marie Nicolas, Josephine, Megan Vlogs, Lloyda Salon, Oscar Flores,